Buksan niyo po ang inyong pong mga Bibles sa Lamentations chapter 3. Lamentations chapter 3. Every Sunday afternoon, pinag-aaralan po natin ang Book of Lamentations. At alam natin po na ang tema po ng Book of Lamentation ay makita natin na ang ating Panginoon ay makatarungan at matuwid at mapagmahal sa pagparusa sa mga kasalanan. Pero, kailangan din nating makita na ang ating Panginoon ay mahabagin, maawain at tapat sa kanyang mga tao. Lamentations chapter 3. At alam natin na ang outline po ng Book of Lamentation, ito po ay gumamit ng chiastic structure or chiasm na chapter 1, ipinakita po dito ni Jeremiah ang pagkawasak po ng Jerusalem. Sa chapter 2, pinakita po ni Jeremiah kung paano yung galit ng Diyos ay naranasan ng bansang Israel. And chapter 4, which is related sa chapter 2, ipinakita dito ni Jeremiah ang galit pa rin ng Diyos. So naka-emphasize sa chapter 2 and chapter 4 yung galit ng Diyos. Kaya nila nararanasan yung pagkawasak ng Jerusalem ay dahil sa galit ng Diyos at sa pagparusa ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. At sa chapter 5, ito po yung naglalaman ng panalangin ng mga natirang tao sa Jerusalem, which is related sa pagkawasak ng Jerusalem. Pero in the middle of the book, in the middle of the Book of Lamentation, yung chapter 3, kung saan naka-highlight yung mercy, compassion, and faithfulness ng ating Panginoon. So sa gitna ng pagparusa sa kanila ng Panginoon, sa gitna ng pagkawasak ng bansang Israel, nasa gitna ng Book of Lamentation, yung pinaka-bright at yung pinaka-hopeful, the brightest and most hopeful things in the middle of the book, which is makikita natin in Lamentations 3. Babasahin ko po yung verse 21 hanggang verse 22, hanggang verse 23. Lamentations chapter 3, verse 21 to 23. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Because His compassion fail not, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay nananalangin sa inyo. Humihingi Panginoon ng tulong na bigyan niyo kami, Ama, ng kaunawaan about Lamentations 3. We're praying, Ama, na properly namin itong ma-interpret at maunawaan upang magkaroon kami ng tamang application sa aming mga buhay. We pray na bigyan niyo kami ng bukas na puso, bukas na isipan, tanggalin niyo ang distraction, tanggalin niyo ang mga iniisip po namin, at mag-focus po kami, Panginoon, sa inyo pong salita upang maranasan namin ang blessing ng inyo pong salita. I pray na ang Banal na Espiritu ang kumilos sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Now, ang chapter 3 po, ito po yung pinaka-peak ng libro ng Book of Lamentation. Ito po yung pinakatuktok ng Book of Lamentation kung saan makikita natin yung pinakamaliwanag at pinakadakilang katotohanan na ang Panginoon ay mahabagin, maawain, at tapat sa kanyang mga tao. Now, ito pong chapter 3, which we're going to study this afternoon, meron po siyang preceding poem na chapter 1 and chapter 2, kung saan nagtatapos sa makalungkot na pagreklamo ni Jeremiah at ng bansang Israel. Nakita natin in chapter 1 kung paano ang Jerusalem ay bumagsak, paano nasira ang buong bayan, paano nawasak ang kanilang pagkakakitaan, merong dakilang taggutom, at nakita natin yung pagkawasak ng templo, pagkawasak ng buong Southern Kingdom in chapter 2. So, yung chapter 3, meron siyang sinundan na dalawang poems. Tandaan niyo po, ito po yung poetry. Ito po yung first stanza, second stanza, third stanza, fourth and fifth stanza. At ito pong third stanza ay pinangunahan siya ng pagko-complain at paglalahad
ng kanilang malungkot na kalalagayan. Pero, ito pong third poem ay nagsimula din, katulad ng chapter 1 and chapter 2, ito pong third poem ay nagsimula din sa personal na complaint ni Prophet Jeremiah sa kanyang mga personal na suffering. So dito mapapansin niyo po sa chapter 3, gumagamit po dito ng personal na pangyayari si Jeremiah from chapter 3 verse 1 hanggang verse 20. So makikita po niyo yung personal suffering dito ni Jeremiah. Pero in this stanza, in chapter 3 verse 1 hanggang 20, ito po ay naglalaman ng personal affliction of Jeremiah. Yung personal na affliction niya, yes, nakita natin ang suffering and affliction ng buong bayan. Pero in chapter 3, verse 1 to 20, nakapokus si Jeremiah sa kanyang sariling nararanasan. At dito, pagkatapos niyang ilahad ang kanyang sariling nararanasan, umusbong ang pag-asa na ang Diyos pala ay mahabagin, maawain at tapat sa Kanya. At dito makikita natin, ang goal ng ating pag-aaral right now, tayo mga mananampalataya, may mga pagkakataon na tayo ay mayroong problema dahil sa ating pananampalataya. Ang Panginoon sinusubok ang kanyang mga anak katulad ni Job. At meron din pagkakataon na nakakaranas tayo ng affliction and suffering and misery sa ating buhay, resulta ng ating mga kasalanan. Ngayon, ang titingnan natin, ano ang tamang response kung tayo ay makakaranas ng pagsubok mula sa Diyos. Either nanggaling ito sa pananampalataya natin, kaya tayo sinusubok, or either dahil sa ating mga kasalanan. Tandaan niyo po, kahit tayo po iligtas na at tayo magpapatuloy sa kasalanan, ang Diyos pa rin po ay makatarungan at just, righteous, and loving in punishing the sins of His people. So kahit tayo ay Kristiyano na at tayo magpapatuloy sa ating kasalanan, lagi po ang Diyos ay tayo ay paparusahan kung tayo ay anak. Pero kung hindi ka pa ligtas, ang Panginoon ay walang pakialam sa kanyang hindi anak. Ang sabi ng Hebrews chapter 12, kung walang pagpapalo, ibig sabihin, hindi siya anak, kundi bastardo siya. Ibig sabihin, walang pakialam ang Panginoon. Pero kung ikaw ay Kristiyano at nagkasala ka at naranasan mo ang kaparusahan ng iyong kasalanan, pagpapakita yon ng pagmamahal ng Diyos, ang tanong, ano ang tama nating respond sa gitna ng ating mga pagsubok dahil tan sa ating kasalanan? So yun ang makikita natin. Now dito po, in chapter 3 verse 1 to 20, meron po itong tatlong bahagi si Jeremiah kung paano niya piniresenta yung kanyang personal affliction. Yung kanyang affliction, pinakita niya po dito in verse 2 to 9, yung kanyang incarceration o yung kanyang pagkakakulong in darkness. Pangalawa, pinakita dito ni Jeremiah yung danger in escaping. 10 to 13, yung kapahamakan kung ako naman ay tatakas. Dito, nakakulong siya sa isang madilim na lugar. Probably, ito po yung nagpapatungkol sa kanyang experience, yung siya kinulong sa dungeon. We don't know. Probably, gumamit dito si Jeremiah ng metaphor patungkol sa kanilang sariling karanasan as a nation, which is most probably na ginamit ni Jeremiah itong pagkakataon nito upang ipakita yung kanilang sariling kalalagayan. Pinakita din ni Jeremiah dito, kung kami naman ay tatakas, kung ako naman ay tatakas sa aking pagkakabihag at pagkakakulong sa isang madilim na lugar, ano ngayon ang kapahamakan kung ako ay tatakas? And huling bahagi ng kanyang personal affliction ay yung kanyang bitterness in verse 14 hanggang 20. Yung kanyang mapait na reklamo o karanasan, bitterness. Now dito, titingnan natin kung paano sa gitna ng tatlong ito, sa gitna ng affliction na nararanasan ni Jeremiah, paano umusbong
ang katangian ng Diyos, na ang Diyos ay nakita ni Jeremiah, wait, nararanasan ko to, pero wait, nakalimutan ko na ang Diyos pala ay mahabagin, maawain at tapat sa akin. At yun ang titingnan natin. In Lamentations 3:1, sabi dito ni Jeremiah, I am the man that had seen affliction by the rod of his wrath. The rod dito na tinutukoy is associated with the loving correction of the Lord to His people. Alam natin na ang Panginoon ay merong pamalo sa kanyang mga anak na pagpapakita po ng rod ay the rod of correction associated with love. Dito, hindi ginamit ni Jeremiah ang sword ng Panginoon dahil ang sword ay lagi nagpapakita ng judgment ng Panginoon. Pero dito, yung affliction na naranasan ni Jeremiah, yung misery and affliction, the word affliction here means misery. Yung affliction na nakita ni Jeremiah ay sa pamamagitan ng rod ng galit ng Diyos. Hindi lamang ito rod na merong kasamang pagpaparusa, associated sa rod ng Panginoon palagi ang pagmamahal niya. Now, in verse number 1, makikita natin dito yung introduction kung paano pinresent ni Jeremiah sa tatlong klase ang kanyang affliction na nararanasan. In verse 2 to 9, imagine niyo si Jeremiah ay nasa isang madilim na lugar, which is probably the picture ng Jerusalem habang sila ay pinalibutan ng bansang Babylonia at habang sila ay nasisira at nadidestroy sa mga kamay ng Babylonia. So tingnan natin po, in verse 2, sabi ni Jeremiah, yung he na pronoun po dito ay nagpapatungkol po kay Jehovah God sa ating Panginoon. Ang sabi ni Jeremiah, ang Panginoon, He had led me and brought me into darkness, but not into light. Ang Panginoon, hindi ako dinala sa liwanag. Kumbaga, dapat sa liwanag ako ililid ng Panginoon, pero ngayon nakikita ko yung aking sarili na ako ay dinala at nilagay ng Panginoon sa kadiliman. Verse number 3, surely, sigurado ako, against me is He turned, and He turneth His Son against me all the day. Ang sabi dito ni Jeremiah, ako'y nakakasigurado na ang kamay ng Panginoon, ang mga kamay ng Panginoon ay laban sa akin sa bawat araw. Sa buong araw, all the day. So habang si Jeremiah ay nasa kadiliman, imbes na sa liwanag, in-acknowledge ni Jeremiah na ang Panginoon ay ako ay hindi lamang dinala dito sa kadiliman, kundi yung kanyang mga kamay ay laban sa akin. Just think about that. Kung meron mang tao na ating list na kakalabanin, ay ang mga kamay ng Panginoon. Yes, pwede mong kung ikaw ay kaaway mo, ang kapitbahay mo, ang kaibigan mo, ang kamag-anak mo, hindi yun may kukumpara kung ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang laban sa iyo. At dito in-acknowledge ni Jeremiah, ang kamay ng Panginoon ay laban sa akin sa bawat araw. Now, verse number 4, sabi din dito ni Jeremiah, my flesh and my skin had He made old. He had broken my bones. Bahagi ng kanyang personal affliction, sinabi niya dito, na yung aking mga laman at ang aking mga balat ay ginawang matanda. O ibig sabihin po nun sa Hebrew is, my flesh and my skin are wasted. At yung phrase na had broken my bones, yung po ay nire-represent po noon yung severe physical pain na nararanasan ni Jeremiah ng mga punto po na ito. Nang sabi niya, hindi lamang yung balat at yung aking laman ang wasak, mahina, kundi meron din akong internal severe pain na ang sabi niya, the Lord had broken my bones. So, habang siya ay nasa isang madilim na lugar, nakita niya na ang kamay ng Diyos ay laban sa kanya. Pinakita din niya ano yung kanyang nararamdaman outwardly, physically, through the skin, and inwardly, through the severe pain na nararanasan niya sa pamamagitan ng broken bones. So, merong outward pain at merong inward pain si Jeremiah according sa verse 4. In verse 5,
He had builded against me, the Lord had builded against me, and compassed me with gall and travail. Dito sabi ni Jeremiah, ang Panginoon, pinalibutan ako ng bitterness and weariness. Pinakita habang probably si Jeremiah ay nasa madilim na lugar, nakita ni Jeremiah na habang ako'y nadito, pinalibutan ako ng Panginoon ng kapaitan at kapaguran. Bitterness, the gall represent bitterness, travail represent weariness. In-acknowledge ni Jeremiah na ang Diyos ngayon, pinalibutan ako ng kapaitan at kapaguran. In verse number 6, He had set me in dark places as they that be dead of old. Sabi ni Jeremiah, ngayon, nandito ako sa madilim na lugar na katulad ng isang patay na matagal na panahon. So, in-acknowledge ni Jeremiah habang siya nasa isang madilim na lugar, nakakulong, nasa isang madilim na lugar na para siyang isang bangkay na matagal nang nakalibing. At yun ang kanyang nararanasan sa isang madilim na lugar. Tandaan niyo po, sa book of Jeremiah, naranasan ni Jeremiah na maitapon sa isang dungeon. And in chapter 3, in the further verses, sinabi ni Jeremiah na siya itinapon din sa dungeon. Ang dungeon po na tinutukoy po dito, isang hukay na malalim at merong bato na ipapatong upang hindi ka makaalis. Na kung bumaha at umulan, lahat ng baha ay pupunta doon sa hukay, kasama kang mababasa. At hindi ka makakatakas dahil merong nakapatong na malaking bato. At yun ay naranasan po ni Jeremiah. At dito sabi ni Jeremiah, telling his personal experience na ang aking nararanasan ay para akong pinalibutan ako ng Diyos ng kapaitan at kapaguran. Now dito, we can say perhaps, probably, maybe, na pinapatungkol dito ni Jeremiah yung karanasan ng bansang Jerusalem as a nation. Habang ang bansang Israel ay pinalibutan ng Babylonian army, ay pwede natin ihalintulad ang personal na karanasan ni Jeremiah na pinalibutan sila ng Panginoon ng kapaitan at kapaguran habang ang Babylonian army ay sinakop sila o pinalibutan sila. That's verse number 5. And verse number 6. Now verse number 7. He had hedged me or enclosed me about that I cannot get out. He had made my chain heavy. Sinasabi dito ni Jeremiah, pinalibutan ako ng Panginoon binakuran ako ng Panginoon, palibot, paikot, upang hindi ako makatakas. And not only that, yung aking mga tanikala ay ginawang mabigat ng Panginoon. So there's no possible escape. Sinasabi dito ni Jeremiah na ang Panginoon, ako ay pinakuran at napaka-imposible akong makatakas. So dito we can say na probably ito yung karanasan ng bansang Jerusalem during their 1.5 year besiege. Na habang pinapalibutan sila ng Panginoon ng Babylonian army, wala silang pwedeng takasan. Hindi sila makakatakas. In verse number 8, this is the sad thing sa affliction ni Jeremiah. Also, when I cry and shout, meaning kung ako ay sumigaw at humingi ng tulong, sabi ni Jeremiah, He shouted out my prayer. Kung ako ay hihingi at sisigaw ng tulong mula sa Panginoon, guess what? Hindi makikinig ang Panginoon sa aking mga panalangin. That's the sad thing ng mga panahon ito. Na kung kahit ang bansang Israel ay humingi ng tulong sa Panginoon, guess what? Because they are under the judgment ng Panginoon, hindi makikinig ang Panginoon sa mga taong ito. And that's also the reality sa judgment ng Panginoon kapag ang tao ay maranasan ang ultimate judgment sa dagat-dagatang apoy. Ang impyerno po at ang dagat-dagatang apoy, hindi po ito lugar ng panalangin. Ang mga tao po sa impyerno, katulad ng nakita natin sa Rich Man and Lazarus, nananalangin po ang mga tao sa impyerno. Ang mga Roman Catholic nananalangin sa patay, pero in reality, ang patay ang nananalangin sa buhay. Pero ang the sad thing about the judgment ng Panginoon sa mga taong nasa impyerno, hindi makikinig ang Panginoon sa panalangin because they are under judgment.
And the same thing sa bansang Israel na ipinakita ni Jeremiah. Humihingi ako ng tulong, sumisigaw ako ng tulong, pero he shutted out my prayer. Hindi niya pinapakinggan ang aking mga panalangin. Yan ang reklamo ni Jeremiah in verse number 8. And in verse number 9, sabi dito ni Jeremiah, he had enclosed my ways with hew stone, he had made my paths crooked. Dito sinabi ni Jeremiah, ako ay pinalibutan yung aking mga landasin sa pagtakas, sa pagkakakulong ng isang bato, hew stone, isang bato na inukit upang ipagtaklob sa aking daanan. Not only that, he has rendered it impossible for me to proceed further in my path because the Lord had made my paths crooked, or yung bali-bali ko in a way na hindi ka makakatakas. So dito in verse 9, ang pinapakita dito ni Jeremiah na kung ako ay tatakas, napaka-imposible. Dahil pinalibutan ako ng Panginoon ng bato, at hindi lamang doon, yung aking mga landasin, the Lord had made my ways or paths crooked. Meaning, habang ako'y nakakulong dito, walang posibilidad na ako'y makatakas. And we can say na ito'y personal experience ni Jeremiah, personal affliction, pero we can say na ito ang refleksyon ng karanasan ng Jerusalem habang sila ay nasa husgado ng Panginoon. Nung habang sila ay habang sila ay under Babylonian besiege, hindi sila makakatakas. Remember, si King Zedekiah, tumakas nga siya, pero ano nangyari? Nahuli siya. At ito ang makikita natin sa affliction ni Prophet Jeremiah, incarceration in darkness. Now, in verse number 10 to 13, in verse 10 to 13, now ang tanong, nakakulong si Jeremiah in darkness, what if kung planuhin man niyang tumakas? Okay, nakita natin in verse number 8 and 9, 7, 8 and 9, na imposibleng makatakas dahil pinabigat ng Diyos yung aking mga talikala, in-enclose ng Diyos, He had enclosed my ways with hew stone, so, nakita natin kanina in verse 7 to 9 na imposibleng makatakas. Napakahirap makatakas sa aking kalalagayan. Sa aking mga naranasan dito, napakahirap makatakas. Ngayon, anong tanong? What if planuhin ni Jeremiah na tumakas? Ano ang kapahamakan na mararanasan nila? Which is, makikita natin na ito ang naging kalagayan ng bansang Israel. Tingnan natin in verse number 10. Kung sabi ni Jeremiah, he was, referring pa rin sa Panginoon, he was unto me as a bear lying in wait and as a lion in secret places. Na ang Diyos ay parang isang oso at parang isang leon na naghihintay sa akin na kung ako ay tatakas sa aking pagkakakulong, ang leon at ang oso ay nakahindang paslangin ako. In verse number 11, katulad pa rin ng metaphor ng lion and bear, he had turned aside my ways and pulled me in pieces. He had made me desolate. Kung ako ay tatakas, ang Diyos ay parang oso at parang leon na naghihintay sa akin na kung ako ay tatakas, ako ay papaslangin at yung aking katawan ay hihiwalay-walayin. At yan po ang ginagawa ng mga leon at ng bear sa kanyang prey. Talagang wasak-wasak ang katawan ng prey sa predator na ito. At ganun din tulad ni Jeremiah, yes, nakakulong ako. Pero what if kung ako'y tatakas? Sinabi ni Jeremiah, ang Panginoon ay parang leon at oso. Yes, makakatakas ako sa malungkot at na madilim na kalalagayang ito, pero kung gagawin ko namang tumakas, mamamatay ako. Verse number 12, hindi lamang hinalintulad ni Jeremiah ang Panginoon na oso at leon na handang bumaslang, handang sumira ng katawan ng tao. In verse number 12, kung ako ay tatakas, sabi ni Jeremiah, he had bent his bow and set me as a mark for the arrow. He had caused the arrows of his quiver to enter into my reins. Na para akong isang usa na yung mga ngaso
nakatarget sa akin ang kanyang mga araw. Kung ako ay tatakas, parang ang Panginoon, yung kanyang bow and arrow ay nakahanda na at sa akin nakatutok ang kanyang sandata upang ako ay tumakas, yung kanyang arrow ay papasok sa aking reins or kidney. It represents sa isang animal na hinahunting ng hunter, na kapag siya'y umalis sa kanyang kuweba o sa kanyang kulungan o sa kanyang tinitirahan, yung hunter ay nakatutok na sa kanya ang bow, ang arrow. At yun ay pagpapakita na yung danger kung siya ay tatakas. Now of course, ito po yung picture ng bansang Israel nung mga panahon na sila'y sinako po ng Babylonia. Nakita natin na napaka-imposibleng tumakas in verse 2 to 9. Pero ano naman ang danger kung ang mga tao sa Jerusalem ay aalis? Makakaranas sila ng kapahamakan at kamatayan. Now, dito makikita natin itong mga metaphors na ito'y pinapakita yung peril na naghihintay sa kanila once na sila ay tumakas sa kanilang pagkakakulong. During the 1.5 years ng Babylonian besiege, ang sino mang tatakas palabas ng syudad ng Jerusalem ay pinapatay ng bansang Babylonia sa pamamagitan ng espada. So makikita natin dito in chapter 3, even though na ito ay personal affliction ni Jeremiah, makikita natin ito na ito'y larawan ng Jerusalem sa kanilang naranasan. Now, verse 14 to 20, dito ngayon, ito yung halo-halong reklamo ni Jeremiah na nagpapakita ng kanyang bitterness, kapaitan. Sa kanyang naranasan dito, sa kanyang nakitang danger sa pagtakas, nakonklud niya yung kanyang kapaitang nararanasan. In verse 14, tingnan niyo po, in Lamentations 3:14, I was a derision to all my people, and their song all the day. Ang ibig sabihin nito, ako ay pinagtatawanan ng aking mga kababayan. At ako ang insulting song sa bawat araw, sa buong araw. Dito makikita natin kung paano naging laughing stock si Jeremiah ng kanyang mga kababayan. Alala natin kung bibisitahin niyo po ang Book of Jeremiah, ganan po ang ginawa ng bansang Israel, ng kanyang mga kababayan kay Prophet Jeremiah. Pinagtatawanan lamang si Jeremiah. Nangangaral si Jeremiah na merong judgment ang Panginoon, pero ang ginawa ng mga tao sa kanya, they made Jeremiah a laughing stock. Pero dito, ito'y pinakita ni Jeremiah upang i-represent yung kanyang personal affliction. In verse 15, the Lord, or He had filled me with bitterness. The Lord had filled me with bitterness, and He had made me drunken with wormwood. Yung phrase na He had drunken with wormwood, ito po ay to emphasize yung bitterness na nararanasan ni Jeremiah, yung kapaitan. Sa lahat ng naranasan niya, only thing na nararamdaman ni Jeremiah ay puno ng kapaitan. He fills me with bitterness. In-acknowledge dito ng Jeremiah, itong mga nararanasan namin ito ang pagbibigay ng Diyos sa akin, personal, ng kapaitan. In verse 16, not only He fills me with bitterness, not only the Lord fills me with bitterness, the Lord also broken my teeth with gravel stones. He had covered me with ashes. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, the Lord ground my teeth onto the gravel. Imagine niyo, meron halimbawang akong sundalo ng Babylonia at meron isang tao na gusto kong saktan, yung expression na He had also broken my teeth with gravel stone is parang ako bilang sundalo, hawak ko yung ulo ng aking biktima at aking isusubsob yung mukha niya sa batuhan. Yun yung expression dito ni Jeremiah. He had also broken my teeth with gravel stone. Yung aking mga ngipin ay nawasak sa pamamagitan ng mga bato. Represents the way ang mga Babylonia ay saktan ang mga Hudyo ng mga panahong ito.
hahawakan yung ulo at isusubsob sa batuhan. Not only that, Jeremiah also acknowledged that the Lord had covered me with ashes. Ibig sabihin nun, He rolls me in the ashes. So, humble situation ang nararanasan dito ni Jeremiah. Despised and humble situation. In verse 17, not only that, verse 17, dito, kausap niya ngayon ang Panginoon. In the previous verses, dinidescribe ni Jeremiah ang ginagawa ng Diyos sa kanya. Dito in verse 17, ang Diyos ngayon ang kausap niya. And thou, Panginoon, has removed my soul far off from peace. I forgot prosperity. Ang ibig sabihin nito, Panginoon, tinanggal mo ang aking kaluluwa na ngayon ang kaluluwa ko ay malayo sa kapayapaan. Hindi lamang siya hindi maabot, kung hindi ko makita ang kapayapaan. Ganun tinanggal ng Diyos ang kapayapaan kay Jeremiah. Na hindi lamang siya hindi abot kamay, but ang katotohanan, hindi ko siya makita sa kalalagayan ko. Ang sabi dito ni Jeremiah, ang Panginoon ang nagtanggal ng kapayapaan away from his soul. And not only that, one other thing na na-realize dito ni Jeremiah, I forgot prosperity. Ibig sabihin nun, it is so long since I had prosperity. The word prosperity is goodness. Sabi ni Jeremiah, Panginoon, napakatagal na naranasan ko ang magagandang bagay. Ito, yung naranasan namin ngayon, yung aking personal affliction, hindi ko makita ang kapayapaan ngayon. Kundi ngayon, napakatagal na nung huli kong naranasan ang kabutihan. That's what it means it is so long, it is what it means na sa praise na I forgot prosperity. Ang ibig sabihin noon, matagal ko nang hindi naranasan ang kabutihan. Now in verse 18, at ngayon ito ang sabi ni Jeremiah, and I said, my strength and my hope is perished from the Lord. Sinabi dito ni Jeremiah, I can no longer have myself upon God as my support. Yung aking lakas, yung aking pag-asa, wala na ngayon sila. They are perished from the Lord. Ang ibig sabihin nito, hindi na ako makakakuha ng tulong sa Panginoon. Yung pag-asa at yung kalakasan na dati kong kinukuha mula sa Panginoon, na ang Diyos ang nagbibigay sa akin, kaya ako nagtitiwala sa Panginoon ngayon, wala na. My strength and my hope is perished from the Lord. Verse 19, ngayon, as a conclusion, ng lahat ng naranasan ni Jeremiah, personal affliction niya, ito na lang ang kaya niyang gawin. Remembering mine affliction and my suffering and my misery, the wormwood and the gall. Verse 20, my soul had them still in remembrance and is humbled in me. Ngayon, sabi ni Jeremiah, ito na lang ang kaya kong gawin sa gitna ng lahat ng ito na aking nararanasan. Naalala ko na lang ang affliction or suliranin o kahirapan at yung kapaitan. Hindi na lamang aking naaalala. At yung aking kaluluwa, masabi doon, and is humbled in me. Ang ibig sabihin doon, yung aking kaluluwa is bow down in me. Naranasan niyo ba, Christian, na may pagsubok sa buhay na you can say na parang yung aking kaluluwa ay humbled down in me. At yun ang naranasan dito ni Jeremiah. Sa gitna ng mga ito, pagpapakita ng kanyang personal na pagkakalagay sa isang madilim na lugar, yung danger kung siya itatakas, yung mixed bitterness na kanyang nararanasan, ang sabi ni Jeremiah, and my soul is humbled in me. Ibig sabihin nun, nasa pinakamababang kalalagayan ang aking kaluluwa ngayon. Naranasan niyo na ba yung Christian? Dahil tayong lahat, kahit tayong ligtas na, we are prone to feel like that. Pag may pagsubok, may suliranin, we can say sometimes na yung aking kaluluwa is bow down in me. Now, ito ang personal affliction ni Jeremiah, which reflect, ito pong 3:1 to 20, pinapakita po nito, even ito'y personal,
ito po ay picture ng chapter 1 at chapter 2. Na even ito'y personal na suffering ni Jeremiah pang sarili, hindi ito national experience ng bansang Jerusalem, bayan ng Jerusalem, pero ipinapakita po nito ang kanilang naranasan na pinakita din ni Jeremiah in chapter 1 and chapter 2. Now, in the middle or after chapter 3, 1 hanggang verse 20, after the personal affliction, dito ipinakita ni Jeremiah what he did personally during those time. During siya na dito sa kadiliman, during nakita niya yung danger sa kapamakan, during the mixed bitterness na kanyang naranasan ngayon, ano ang ginawa ni Jeremiah? And we can learn something from this. Verse 21, this I recall to my mind, therefore have I hope. It is the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning, great is Thy faithfulness. What are recalling? The word recall there is to bring back to my mind. This will I bring back to my mind. Ito ang ibabalik ko sa aking mga isipan. Ano yun? Actually, ito pong things that Jeremiah recalled to his mind. Hindi lamang po ito yung mercy, compassion, and faithfulness ng Panginoon. In the succeeding verses po, ito po yung kanyang binalik tanaw. Na sa gitna ng mga bagay na ito, merong mga bagay na binalik tanaw si Jeremiah. Halimbawa po, which we're going to discuss next week. Halimbawa, in verse 24, ito yung binalik tanaw niya. The Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in Him. Ano pa yung binalik tanaw niya? Verse 25. The Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. Verse 26. Ano pa? It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Verse 27 and downward, yun ang mga binalik tanaw ni Jeremiah sa gitna ng mga panahong ito. Sabi ni Jeremiah, verse 21, this I recall to my mind, therefore have I hope. Now, ang tanong, Christian, as a way ng challenge sa atin, kung ikaw halimbawa ay merong suffering, either dahil sa pananampalataya mo, or either dahil sa kasalanan, both of them can result suffering and affliction sa atin. Ang tanong, Christian, paano ka humuhugot ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok at ng suliranin na nararanasan mo? Kanino ka humuhugot ng pag-asa? May ibang tao na kailangan nila ng kausap. May ibang tao, especially pag unbeliever, kailangan nilang uminom, magpakalasing. May ibang tao na humahanap ng rehabilitation. Pero kung ikaw ay Kristiyano, we can learn something from Jeremiah. What he did is, this I recall to my mind. Therefore, I have hope. It's something na aalalahanin natin ang katangian ng Diyos. Dito in-acknowledge ni Jeremiah ang katangian ng Diyos, na ang Diyos, it is the Lord's mercies that we are not consumed. Na nirealize ni Jeremiah, pwedeng mangyayari na kami ay parang Sodom and Gomorrah. Na pwedeng mangyayari na kami ay parang yung, halimbawa, yung ibang empire na nasira, totally flat. Alam niyo po ba right now, ang Babylonian Empire, hindi na po nag-exist dahil sa judgment ng Panginoon. Pero just think about, even in 2024, ang mga Hudyo ay nag-exist pa rin. Nag-exist pa rin, kahit naranasan nila yun. Ang Assyrian Empire, hindi na po nag-exist. Yung mga empire na nag-persecute sa bansang Jerusalem, bansang Israel, ngayon, hinusgahan na sila ng Panginoon and they are totally destroyed. Pero dito, sabi ni Jeremiah, this I recall to my mind, it is the Lord's mercy that we are not consumed. Yes, we are destroyed. The Jerusalem entirely is destroyed, pero we are not utterly destroyed. The Lord saved some remnant. At yun lamang pala ay habag ng Diyos. Now, ang tanong, pwede bang gawin ng Diyos? Actually, in Exodus 32, pinalano po ng Diyos
Pinalano ng Diyos na sirain ang lahat ng Israelites. At mag-restart siya ng panibagong bansa gamit sa lahi ni Moses. Remember, ang bansang Israel po ay galing kay Abraham, pero dahil sa pagsuway po ng bansang Israel, pinalano ng Diyos, sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, I'm going to kill all of these Israelites and I will start a new nation from you. Pwedeng gawin yun ng Diyos. Pero yung si Moses ay nanalangin na rebirth, nag-repent, yung nagbago ang pag-iisip ng Panginoon at hindi niya ginawa yun. Pero ang tanong sa kalalagayan ito, pwede bang gawin ng Diyos na ang bansang Israel ay utterly destroyed? And probably, pwede siyang magbangon ng panibagong lahi. Probably, gamit ang lahi ni Jeremiah. Probably. Kaya bang gawin yun ng Diyos? Yes, kaya niyong gawin ng Diyos yun, na itong mga Hudyong ito na pasaway, na hindi sumusunod sa Panginoon, pwedeng paslangin nila lahat, paslangin ng Diyos ang lahat ng ito. Pero sabi ni Jeremiah, wait a minute. We're not utterly destroyed. There's still a remnant. And anong ibig sabihin nun? This I recall to my mind that it's all the Lord's mercies that we are not consumed. Now, in application sa ating mga Kristiyano, kung ikaw ay may pagsubok sa buhay, bakit hindi mo tingnan kung ano ang kabutihan ng Diyos? Sa gitna ng problema na yan, hindi lamang yung mercy ang nakita dito in Jeremiah, kundi yung compassion ng Panginoon na hindi pumapalya because His compassions fail not. Yung awa at habag ng Diyos ay hindi pumapalya. At ang sabi ni Jeremiah in verse 23, yung awa at habag ng Diyos, they are new every morning. Meaning, they're all fresh all the time. Great is thy faithfulness. At dyan po kinuha yung awiting, great is thy faithfulness. Just think about that. Sa gitna ng kadiliman na nararanasan ni Jeremiah, sa gitna ng kadiliman na naranasan ng bansang Jerusalem, ng bayan ng Jerusalem, at ng buong Southern Kingdom mula sa mga kamay ng Babylonia, in the middle of those suffering, merong ray of hope na nakita sa Jeremiah, which he recalled to his mind. Mercy, compassion, at faithfulness ng Panginoon. What an approach na ginawa dito ni Jeremiah, and we can learn a lot of things dito. Bilang mga mananampalataya, ang tanong, tayo bang mga Kristiyano, hindi tayo nakakaranas ng suffering? Meron ba sa inyo na walang problema sa buhay? Lahat po tayo, merong problema. Meron ba sa inyo na walang bitterness sa inyong buhay? Probably, wala po isa sa atin. Kahit ikaw ang pinakamayaman na tao sa mundong ito, meron ka pa rin problema. Anong problema ng mga mayayaman? Paano pa yumaman pa? Pero ang reality sa ating buhay, ang isang tao, especially mananampalataya, puno po tayo ng trouble. Katulad ng sabi ni Job, ang isa na pinanganak ay puno ng kapaguran at ng kapighatian. At sa ating mga Kristiyano, sa gitna ng suffering and affliction that we cannot escape, that's the reality of life, we cannot escape, how should we overcome those times? Are we going to our friend and say, friend, gusto ko ng relief, pwede ba kitang usapin? Or, pupunta ako sa bar, secretly, inom muna ako dahil may problema naman ako. Siguro pwede akong mag-inom ngayon kasi may problema ako. Or probably, ay hindi muna ako magsisimba kasi para kailangan ko muna ng selfie time. Is this the way you escape those suffering? No. Jeremiah, during these times, this I bring back to my mind. This I bring back to my mind. Therefore, I have hope. Imagine niyo, sa gitna ng suffering, you can have hope to overcome those. By bringing back who God is. Now, sabi ni James sa kanyang sulat sa church at Jerusalem, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Kung yun lamang i-recall mo every time may suffering ka, na kaya pala ako nagkakaroon ng halimbawa, imagine niyo,
For example, you have suffering right now. I don't know kung anong problema mo, anong suffering mo. Iba-iba ang ating larawan ng suffering. Pero one thing is sure, all of us have suffering and affliction and problem. Kung titingnan ko lamang na yung aking pagsubok pala ay ang instrumento ng Diyos upang ang aking pananampalataya ay umusbong sa aking buhay, pwede kong ariin tong kagalakan. In application, that's what we can bring back to our mind. In 1 Corinthians 13, sabi ng Panginoon, walang pagsubok na ibibigay sa Kristiyano na masigit sa kanyang kakayanan. Kung yun lamang ang ating titingnan sa gitna ng ating pagsubok, we can have hope, the same with Jeremiah. Kung titingnan lang natin ang ating Panginoon, ang ating pastol, the Lord is my shepherd and I shall not want, pwede nating makita na magkaroon tayo ng pag-asa sa gitna ng mga problema. At kung ikaw halimbawa naman, Kristiyano na nakakaranas ng suffering dahilan sa ating mga kasalanan, which we can do, sabi ng Hebrews 12:5 and 6, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he received. Kung ikaw halimbawa ay Kristiyano na nakaranas ng pagsubok or suffering, na ito'y resulta ng iyong kasalanan, one thing you can recall to your mind or to bring back to your mind is, ito'y for whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Na kaya pala ako pinapalo ng Diyos ay dahil mahal ako ng Diyos. Dahil doon, ako'y magkakaroon ng pag-asa. Na nakita niyo po kung paano yung recollection ay laging magre-resulta ng pag-asa. The reason probably that you don't have hope during the suffering is because you don't know how to recall, to bring back the biblical truth about God, who He is, in the middle of your suffering. Pero si Jeremiah, this I recall to my mind. And we're going to discuss next week ano yung mga nakita ni Jeremiah na nagbigay sa kanya ng resulta in Lamentations 3 as we close. In Lamentations chapter 3, in verse number 39 to 41, which we're going to discuss next week, sabi dito ni Jeremiah, after niyang ma-recall yung mga bagay patungkol sa Diyos, sabi ni Jeremiah, wherefore that a living man complain, pwede ba ang buhay na tao ay magreklamo sa Diyos? A man for the punishment of sin, pwede ba ang tao ay magreklamo sa Diyos? Which is, yun ang ginawa niya. Dito, at dito, at dito, at dito, at dito. Nagreklamo si Jeremiah, patuloy siya nagreklamo. But after niyang ma-recall kung sino ang Diyos, sabi ni Jeremiah, wait a minute, pwede ba ang tao ay magreklamo sa kaparusahan ng kasalanan na ginawa ng Diyos sa kanya? Verse 40, therefore, sabi ni Jeremiah, let us search and try our ways and turn again to the Lord. Let us lift up our heart with our hands unto God in the heaven. What a perspective during the time of affliction Jeremiah has. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa inyong pong salita ng aming pong napakinggan. Salamat Panginoon kay Jeremiah at paano siya nagbigay ng tamang pananaw sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng pagpaparusa, sa gitna, Ama, ng hustisya na inyo pong pinaranas sa Kanya. We pray, Ama, as an application, tulungan niyo kami, Ama, na kung kami ay makakaranas po ng pagsubok sa aming Christian life, ay matutunan namin alalahanin ang mga bagay ng patungkol po sa inyo upang magkaroon kami ng pag-asa sa gitna ng suffering. We pray, Ama, na tulungan niyo kami at pangunahan. Salamat, Ama, sa kabutihan po ninyo. Sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Magkaroon lang po tayo ng 2 minutes.